Anak o retirement plan? Trending online ang debate kung dapat nga bang ituring na krimen ang pag-abandona ng anak sa kanyang mga magulang. Kapag pabaya raw ang anak, dapat magmulta at makulong. Pero may paglilinaw dyan si Senator Ping Lacson. Hindi na nakapatayo at nakalakad ang 71 anyos sa si Mang Denise matapos ma-stroke noong 2021. Kaya ang 29 anyos sa bunsong anak niya na si Janice ang nag-aalaga sa kanya. Isang street sweeper ang trabaho niya at may dalawa rin siyang anak na binubuhay. At kahit kapos ang kita, hindi raw niya pababayaan ang kanyang tatay. Pagka nagtumatay yan, pag baby wipes ko siya, sabi niya ba't hindi daw ako nandidiri? Ko ba't ako mandidiri? Kasi nung baby ba kami, nandiri ka ba sa akin? Alagang-alaga ako. Yan, pag BBS siya, limusan, pinupulbuhan. Ginagawa nila ako parang baby. Ang ganitong relasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak na gustong itaguyod at pangalagaan ni Senator Panfilo Lacson. Kaya raw niya inihain ang Parents Welfare Act of 2025. Layunin ng panukalang tiyaking susuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa oras ng pangangailangan. Ituturing na krimen ang pag-abandona sa magulang na nangangailangan ng suporta. Ang parusa sa mga lalabag multang hanggang 300,000 pesos at hanggang 10 taong kulong. Pero sabi dyan ng ilang netizens, teka, hindi naman obligasyon ng anak na buhayin ang kanyang magulang. Meron din namang ilang sang-ayon sa panukala. Pero paglilinaw ni Lacson, wala raw magiging obligasyon ng anak sa magulang na mapapatunayan ng abuso at nagpabaya. Ang pwede lang daw humingi suporta sa kanyang mga anak ay yung mga magulang na senior citizen may karamdaman o baldado. Hindi rin daw inoobliga ang mga anak na financially incapable o kapos sa pera. Pabor naman dito si Rolando na nakatira sa kalye matapos pabayaan ng kanyang mga anak. Pag inakit ko lang po, sa mga anak ko, ba't hindi na ako tinulungan? Nung natulungan ko sila, bilang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya malagot po sa akin buhay. Kaya nandito ako nag-iisa sa kalsada. Natutulog dito. Binabagyong inuulan. Nangangalakal ako mag-isa para mabuhay lang na maayos. Babala ng isang psychologist, posibleng magdulot ng emotional stress at pressure ang ganitong batas sa mga anak. Meron yung takot na pinalalabas mo na parang, kailangan, ito yung gawin, you have to do this. Kung talagang parents are so good, hindi natin nakakalimutan yung bond. Innate na sa atin, yun yung isang sigurong moral values na talagang moral ascendancy na meron among Filipinos na we always take care of our seniors. Hindi natin kinakailangan ng bill. Dahil kasi mahal natin magulang natin, aalagaan natin talaga sila. Ang mas mainam daw tanggalin ang mandatory retirement age at tiyaking may sapat na tulog ang pamahalaan sa mga senior citizen.